Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng June. Tayo ay nasa kalaghatian na ng taon. At kamusta na ang ating lumipas na mga panahon at buwan? Meron na po bang nangyari sa ating buhay? Meron na ba tayong na-achieve para kay Lord? Meron na po ba tayong nagawang hakbang to go the extra mile? At napaka-importante, mga kapatid, na bawat buwan ay suriin natin ang naganap sa buhay natin upang sa gayon ay makita natin kung mayroon pong nagaganap o nangyayari o nagkakaroon ng katuparan ba ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. So dapat natin itong hakbangan at dapat natin itong lakaran upang ito ay mangyari sa mga buhay natin. Amen? Tayo, pamula po nung March hanggang April, hanggang May, hanggang June, we are talking about disciple-making process. Ang disciple, sabi ng Panginoon, make disciple. So, ibig sabihin, pinapagawa ng Diyos sa church ay disciple. O ibig sabihin, disciple ay mga alagad. At ang disciple ay hindi po ito napoproduce automatically. Disciple will produce only through intentional action. Kinakailangan meron tayong gawing hakbang para ito ay mangyari. At ang ating pong proseso ng pagbuo ng disipulo ay may apat tayong proseso na ginagawa to make disciple. Una ay nagsisimula saan? Pag-aakay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang akay mo ay bunga mo. Tanungan mo nga ang iyong katabi, meron ka na bang naakay? Inakay kay Lord? Meron na o wala pa? Kung yan ay may inakay na sa Panginoon, di mayroon na yung bunga. Kung wala pa yung naakay kay Lord, di dahon pa lang ang meron siya. Sabihin nga uli natin, ang akay mo ay bunga mo. Ngayon, hindi po natatapos doon sa pag-aakay lamang. Akala natin, ay nakapag-aakay na ako, may nadala na ako kay Lord. Tama na yon. Hindi po natatapos doon. Yun po ay starting point lang yung pag-aakay. Hindi pa talaga yun talaga disipulo. Kinakailangan yung inakay natin, matapos nating maakay at patanggapin kay Kristo ay kinakailangang aalagaan. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, ang akay mo ay alagaan mo. Meron po ba kayong inaalagaan sa Panginoon? Meron, pastor, yung ang bedridden sa amin 10 taon ko lang inaalagaan iba po yun, yung po'y natural. Tama lamang na alagaan natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga may edad na alagaan natin sila. Inalagaan nga tayo nung maliit pa ganyan lang yun. Vice versa, ika nga. Pero yung sinasabi po nating discipleship, ito po ay pag-aalaga ng kaluluwa ng isang tao para siya ay mag-grow kay Lord. Hanggat hindi pa niya kayang tumayo mag-isa, ikaw yung magiging alalay ng kanyang pananampalataya hanggang sa siya ay mag-mature. Kaya sabihin mo nga uli sa iyong katabi, yung inakay mo ay alagaan mo. Okay? So, hindi po natatapos doon sa pag-aalaga ang discipleship. Kaya yung iba, puro alaga na lang. 10 taon nang inaalagaan, alagain pa rin. Bakit? Kasi mayroong kulang. Dapat po ay pumunta tayo sa pangatlong step ng discipleship, yung pagtuturo. Dapat ay tinuturuan na ang purpose ng pagtuturo para mag-mature, lumalim sa pananampalataya, ma-equip sa mga salita ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi uli, yung inaalagaan mo ay dapat ay turuan mo. Turuan mong mag-pray, turuan mong mag-worship kay Lord, turuan mong mag-devotion, turuan mong magbasa ng salita ng Diyos, turuan mo sila magpatawad kung may galit sa kanilang puso. Turuan mo siya na maghandog ng bukal sa kalooban niya para sa Panginoon. Turuan mo siya na maglingkod
ng nakakalugod sa Panginoon. Kaya sabihin mo nga uli sa iyong katabi, yung inaalagaan mo, turuan mo. Yan man ay bata, kabataan, o yan man ay mga bago na inaakay mo kay Lord. Pero hindi po natatapos doon. Yun nga pong iba, puro training. Ang dami ng mga training na inaatenda, mga seminar, basta may conference. Laging naroon sa conference, sa mga seminar. Pero, pagkatapos po naman ng lahat, ay wala naman pong ginagawa. Kaya ang certificate, nako, ganito na kataas. 1 metro na ang kapal. Sa daming certificate. Pero, pag akyat mo sa langit, hindi yung certificate ng iyong inatendang seminar ang bibilangin ni Lord. Okay? So, ano po yung pang-apat? Para mabuo ang isang discipleship process, yung paghayo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, yung tinuruan mo, isend mo. Hindi lang natin sila inakay, pagkatapos sa akayin, aalagaan sila hanggang sila'y tumatag, tuturuan ng salita ng Diyos, at sila'y ating isesend. Saan isesend? Sa labas. Doon sa lugar kung saan maraming nangangailangan. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, the world is waiting for you. Hinihintay ka na ng mundo. Ngayon pong buwan ng June, ang focus ng pag-aaral natin, nakatuon tayo sa paghayo or sending. Sending. Si Jesus, mga kapatid, ay nung tawagin niya ang kanyang mga alagad, hindi niya lang kinulong sa loob ng kwarto at pinagdasal sa loob ng kwarto yung mga disipulo. Tinawag ng Panginoon ang kanyang mga disipulo at binigyan ng instruction pagkatapos kanya po itong sinugo or sinend o pinahayo. So ngayon pong buwan na ito, ang theme po natin ay Go Beyond the Walls. Ibig sabihin ay taking the gospel or the good news outside the church. So ang ating pong mission ay hindi dito sa kwartong ito. Ang ating misyon ay hindi sa 4 na sulok ng building na ito. Ang ating mission ay naandoon sa labas. Sino ang mga taong yun? Yun yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Pwedeng yan ay ang iyong kaibigan, pwedeng mahal sa buhay mo, pwedeng jowa, pwedeng kabarkada, pwedeng mga pinsan, pwedeng mga kaklase, pwedeng mga katrabaho, pwedeng mga ka-business partner, o yung lahat ng mga taong ating nakakasalamuhan. So, ang first part ng akin pong mensahe na i-share po sa inyo, ngayong unang linggo ng buwan ay pinamagatan ko pong Bring the Good News to Your Community. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, God is commanding you right now to bring the good news. Sa mundong ito, mga kapatid, ay marami tayong news na nare-receive. Merong news na nakapagbibigay sa atin ng takot, ng kabalisahan, ng depression, ng pagkainis, lalo na sa Senate, lalo na sa nangyayari sa mundo. Yung mga news na ating mga nare-receive, some of them ay fake news. Pero itong news na meron tayo, ito ay good news. Sabihin natin, good news. So ito pong good news na ito ay hindi lamang basta isang balita, kundi ito pong good news na ito ay mismong ang Lord ang siyang nagbigay sa atin, hindi lamang para itago natin sa baul o itago natin sa cabinet o itago sa ating tahanan o sarilinin lamang natin. Ang good news
must spread out to the world. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, bring the good news to your community. Yan. Kung kayo po ay makakarinig ng news, ano ang gusto ninyong news na mapakinggan? Puro bad news? Puro fake news? O good news? Ang mundo ay puro bad news at puro fake news ang nare-receive nito. Alam niyo po, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon ay tumataas yung depression, tumataas ang rate ng suicidal tendency. You know why? Dahil po sa mga fake news, sa mga ipinapakalat na news, mga balita sa social media. And now is the time for the children of God to stand up, to rise up, to bring the good news to our community. Who is our community? Kapag sinabi po nating community, mga kapatid, yung community ay yun po yung lugar na pinagdalahan sa iyo ng Diyos. Naaabutin mo, mamahalin mo, pagsisilbihan mo, tutulungan mo sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang iyong community ay ang iyong kaibigan, ang iyong mga kabarkada, ang iyong mga kapitbahay, ang iyong mga kaopisina, ang iyong mga kaklase, ang mga taong iyong nakakasalamuha araw-araw, ang iyong mga kapamilya. Those are your community. Ngayon, mga kapatid, you have the solution to the problem of every community. Ikaw ay mayroong solusyon para doon sa mga problema noong mga tao sa iyong community. Some of us, marami po tayong mga insecurity sa buhay. Yung iba ay dahil sa sobrang kapal ng bilbil. Yung iba naman ay dahil sa siya ay sobrang maraming tagihawat sa mukha. O kaya yun namang iba ay ang kanila pong skin ay kulang sa kintab. Ngayon, ikaw na mayroong mga problema doon sa mga bagay na binanggit ko, at kapag may na-discover ka, halimbawa ay gusto mong pumuti, ay naka-discover ka ng herbal na pampaputi o glota na nakapagpapakintab ng skin. At ito ay naging epektibo sa iyong katawan. At nakita mo nung gumamit ka ng iniinom mong tea ay biglang isang dangkal mong bilbil ay nabawasan ng 1 centimeter. Tuwang-tuwa ka. Effective itong aking nainom na ito. Anong unang-una mong gagawin? Anong unang-una mong gagawin? Akin lang to. Kailangan ay walang makaalam nito. Ako lang ang pinakamaganda sa aming mga magkakaibigan. Hindi ganon ang nangyayari, di ba? Kapag meron kang ininom na tea, na yung isang dangkal na bilbil ay nabawasan ng kalahating dangkal, anong unang-unang mong gagawin? Ibabalita mo agad sa iyong mga kumare. Di ba? Ibabalita mo agad sa iyong mga kaibigan. Ikaw nga may napasukan ka laang ng investment hindi mo nga alam kung totoo yun o scam Kumita ka laang biglang ipinagsabi mo na agad Dahil tayo mga kapatid, basta at mayroong magandang epekto at naging mabisa sa atin, ay meron tayong excitement na ibalita. Gusto natin agad tendency ibalita natin sa iba. Gayon po ba tayo? Pag meron tayong nakainan na masarap na kainan, anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Halimbawa, may nadaanan kayo dyan sa highway na biglang ginutom kayo, kumain kayo, tapos nasarap mo. Kakaiba yung luto doon. Anong ginagawa ninyo pagkatapos? Ibinabalita agad ninyo. Saan? Sa mga kaibigan, sa mga kabarkada, sa mga kapitbahay, sa mga pinsan, sa kapamilya. Uy, alam mo doon, may na-discover ako masarap na kainan. Ibinabalita po ninyo ang tanong, kayo po ba'y ka-business partner ng mga yon? Hindi naman. Bakit mo ibinalita? Kasi ikaw ay nasatisfy
Kasi merong magandang naidulot sa iyo, kaya mo ibinabalita. Ngayon, ang tanong ko naman po sa inyo ay ito. Ang salita po ba ng Diyos ay merong magandang naging epekto sa buhay ninyo? Tanong lang naman, meron bang naging magandang epekto sa buhay ninyo ng salita ng Diyos? Naapektuhan ba kayo? May kabutihan bang naidulot sa inyo ang kapakikinig ninyo ng salita ng Diyos? Dati depressed ka, puno-puno ka ng takot, kabalisahan, wala ka na pag-asa buhay. Hindi mo na alam ang gagawin, hirap kang mag-decide sa buhay. Pero ang salita ng Diyos, nung may nagbahagi ito sa iyo, good news yun. Na-relieve ka, natulungan ka. Ngayon, ano ang gagawin mo? Hindi mo ba yun sasabihin din dun sa iba na mayroong din kaparehas na ganung problema? Ikaw nga pumuti ka nga lamang nagbenta ka na ng glutathione. Ginawa mo ng negosyo. Alam niyo po, mga kapatid, tayong lahat, aminin man natin o sa hindi, mayroong epekto sa atin ang salita ng Diyos. Mayroon itong naging magandang epekto. At dahil may magandang epekto sa atin ang salita ng Diyos, let's bring the good news to our community. Sabihin mo nga siyang katabi, let's go! Yan. Basahin po natin ang sinabi ng Acts, chapter 8, verse 4 to 8. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya. Hindi ho sila nag-away-away, hindi ho sila sakitan o nagtampuhan. Hindi. Okay? Kaya sila naghiwa-hiwalay dahil po sa mga pagsubok at persecution. Dahil dito naghiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, ngunit, anong sabi? Basahin natin. Ngunit, saan man sila makarating. May nakarating sa Dubai, may nakarating sa Greece, may nakarating sa Europe, Kita ninyo ha, saan man daw po sila makarating, ay ipinapangaral nila ang salita. Those are just an ordinary believers. Hindi ho yan mga pastor, hindi obispo, hindi reverend, hindi pastor. Anong sabi dyan? Mananampalataya. Tanungin mo nga sa iyong katabi, are you a true believer of God? So, dapat ay meron kang mabuting balita na dala-dala. Hindi yung pupunta ka sa kapitbahay, uy, alam mo, doon sa church namin, meron doon isang kasistiran, hindi ko gusto ang ugali. Di ba? Hindi good news. Sabi po doon sa Biblia, basahin natin, pumunta daw po sila sa iba't ibang lugar at saan man daw po sila makarating, ipinapangaral o ipinapahayag o kinukwento, ipinag-iingay, pinagsasabi, sineshare. Yun ang ibig sabihin. Ang alin? Ang salita. Anong salita? Bakit capital S ang ginamit? Kasi yung salita dyan na tinutukoy ay yung scripture. Yun ang ibig sabihin. Sabi ng verse 5, basahin natin, go. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Ibig sabihin ay tagapagligtas. Okay? Sabi po sa verse 6, nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Sabi ng verse 7, ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw pa habang lumalabas. Maraming mga lumpo at pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. So, ngayon mga kapatid, kung ikaw ay nakakakilala na sa Panginoon at tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong buhay, I am telling you, you have an important mission that you must fulfill in life. Yan pong binasa po natin yan ay true to life story na ang Panginoong Hesus, pag akyat niya sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem.
hintayin niyo muna ang ipinangako ng Ama. Kayo ay binautismuhan ni Juan bilang tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Pero hindi na magtatagal, kayo ay babautismuhan sa Espiritu Santo at kayo ay bibigyan ng kapangyarihan. Sabihin natin, kapangyarihan. You will receive power from on high. At sabi ng Acts chapter 1 verse 8, and you will become my witness from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth, or to the end of the earth. At yun nga po ang nangyari habang ang mga nananampalataya sa Panginoon ay nasa Jerusalem, pumupunta lagi sila sa Jerusalem, Temple of Jerusalem, nagpe-pray sila, nagwo-worship sila, bumaba ang Espiritu Santo. Grabe ang experiences na yon. Talagang unforgettable experience ng power ni Lord, naranasan nilang lahat. At alam nyo, dahil sa sarap ng kanilang nararanasan yon, nag-enjoy na sila. Nakalimutan nila na meron pa palang Judea, Samaria, and to uttermost part of the earth. Alam nyo, minsan, parang kapag tayo ay nasiyahan, nasarapan, o komportable na tayo sa isang lugar na kilalagyan natin, parang ayaw na nating umalis doon. Parang ang hirap umalis, di ba? Lalo na pagka sanay ka doon sa iyong irerentahang bahay na matagal ka nang naandoon. Parang ang hirap umalis, di ba? Kahit mayroong mas magandang opportunity at mas magandang lugar na pwede ka pa palang puntahan, parang nawili ka na mag-stay doon dahil komportable ka na. Ang mga believers sa Jerusalem, nanatili na sila sa Jerusalem. Dahil po sila ay nawili na doon, meron po silang na-miss na ipinapagawa ng Lord na hindi pa nila nagagawa. And that is the Great Commission. So ano ang ngayon ang ginawa ng Panginoon? Ginamit ng Lord ang persecution. Ginamit ng Lord ang mga trials. Meron pong mga politician na nag-arise against doon po sa faith kay Jesus. Nagkaroon ng matinding persecution. Ipinagbawal ngayon ang pag-worship kay Jesus sa Jerusalem. Ang pag-fellowship ng mga believer ay ipinagbawal na sa Jerusalem. Nagkaroon ng matinding persecution. Ibinibilanggo ang mga believer doon. Basta't ikaw ay makilalang ikaw ay mananampalataya ni Jesus. Kaya ang nangyari, dahil binawal na sa Jerusalem ang pangangaral ng salita ng Diyos, no choice, kailangan nilang maghiwa-hiwalay. Kailangan muna nilang lumayo. Pumunta sa iba-ibang lugar. Bakit? Kasi may persecution sa Jerusalem. Matinding persecution. Pero, yung persecution na yun ay ginamit ni Lord para ang gospel o ang mabuting balita ay ma-spread sa different part of the world. Para bagang yung baga na nakatumpok sa isang kalan, no? Yung isang baga na nakaumpok sa isang kalan, para bagang sinipa. Tapos biglang kumalat yung mga baga, nakalatan yung mga damo, mga dahon na tuyo, biglang nagkaroon ng forest fire. Parang ganun ang nangyari sa Book of Acts. Nung magkaroon ng persecution, hindi nahinto ang pag-share ng mensahe patungkol kay Jesus. Lalo pong kumalat. Bakit? Dahil nung pong sila'y maghiwa-hiwalay, saan man sila makarating na lugar na mapuntahan nila, na bayan, ikinukwento nila yung mga magagandang karanasan, yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. And because of their testimonies and stories, yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon ay biglang nakakilala sa Panginoon. Because of those believers na na-spread out to the different part of the world, of nations. Ano ang application niyan sa ating buhay? Every Sunday,
tayo lahat ay naandito sa loob ng ating church para mag-worship at makinig ng salita ng Diyos. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, we are spreading out. Some of you, nasa school, nangalat, pumunta sa school. Di ba, pansinin nyo, pagkatapos ng ating service, anong nangyari? We are spreading out. Yung iba, pupunta sana sa kanyang trabaho, sa kanyang katransak sa negosyo. Yung iba, papasok sa work, papasok sa school, uuwi sa kanilang barangay, sa kanyang town, sa kanyang community, sa kanyang village. Sabi ng Bible, and the believers were spread out. At saan man sila makarating, ano? Ang ginagawa nila. Yes, nangyayari sa atin yung first part ng Acts chapter 8, verse 4, yung unang sentence. Naghihiwa-hiwalay tayo after the church and post na tayo doon. Di ba? Ganon, di ba? Naghihiwa-hiwalay tayo right after Sunday service. Nakakarating tayo kung saan-saan. But there is something we forgot. Ano yon? Ang ikwento, ipagsabi, ipahayag kung ano yung ating natutunan sa Panginoon. Saan ka man makarating yan? Magpapasok ka na bukas. Let's apply that message. Ikwento mo sa iyong mga kaklase, ano ba ang ginawa mo nung bakasyon? Hindi yung kung ilang kahong kayong red horse, yung mga ikinuwento ninyo, di ba? Nakailang kayong mga pulutan na naitumba. Huwag yun ang iyong ikwento. Ang ikwento mo ay ano ang ginawang mabuti sa iyo ng Panginoon. Ano yung ginawa niyang kabutihan. Paano kanya pinatatag, pinatibay. Paano kanya ni-rescue sa iyong problema. Yun ang ating ikwento. Ngayon, mga kapatid, ito ang mahalagang katotohanan na dapat po nating malaman bilang mga nakakakilala sa Panginoon. Tatlong mahalagang bagay. Una, iniligtas ka ng Panginoon upang ikaw ay maging daluyan ng kaligtasan para sa iba. Sino dito ang naniniwalang siya iniligtas ng Panginoong Jesus sa krus? Sabihin mo nga sa iyong katabi, yung personal talk. Brother, sister, sabihin mo sa iyong katabi, iniligtas ka ni God para ikaw ay maging daluyan ng kaligtasan ng iba. Ito yung pangalawang katotohanan na dapat ninyo pong malaman. Ikaw ay tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman para ikaw ay magtawag din ng mga taong nasa dilim para lumapit sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, tinawag ka ni Lord. Hindi si Bishop ang tumawag sa iyo, hindi si Pastor Cleo, si God. Grabe, Pag ikaw ay tinawag ni God, tinawag ka ng Haring ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, may-ari ng langit at lupa. Ibig sabihin, that is a special call. Hindi ka tinawag na wala lang. Di ba mga disciples, tinawag po. Ba't sila tinawag ni Jesus? Tinawag para dalahin ang mensahe doon sa ibang tao. At ang pangatlo, ikaw ay pinili ng Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinili ka. Ikaw ay hindi ka lang tinawag. Pinili ka para ikaw ay magdala ng mabuting balita. Doon sa mga taong nawawalan ng pag-asa, doon sa mga taong mapapahamak dapat, doon sa mga taong hindi alam kung saan sila pupunta, sa mga taong nasa dilim. Sabihin mo nga sa iyong katabi, the world is waiting for you. Dapat po ninyong malaman, tayo pong mga pumupunta dito sa church na nakakarinig ng mensahe mula sa Panginoon, you have the solution to every human problem. Nasa iyo ang solusyon. So, let's bring the good news to our community. Ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ito ay buhay at mabisa. Sabi ng Hebrew, chapter 4, verse 12. Buhay at mabisa. Ang salita ng Diyos na pinag-uusapan natin ay buhay
at mabisa. Kung ang salita ng Diyos ay walang bisa, phase out na itong matagal na. Meron hong mga produkto o gadget o mga electronics na hindi naman useful, hindi naman kapakipakinabang at hindi naman effective. Ang ginawa po nung mga manufacturer, pinace out na nila. Bakit? Hindi naman talaga siya useful eh. Hindi naman talaga siya nakakatulong. Ngayon, yung mga useful na mga product, pansinin po ninyo, ito ay laging may nagmamanufacture nito at ito ay laging itinatransport sa iba-ibang mga lugar sapagkat ito'y kapakipakinabang. Now, what is the point? Gayon din ang salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay hindi mabisa, hindi epektibo, walang silbi ang Word of God, matagal na hong phase out ito. Pero ang sabi ng Biblia, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Ibig sabihin, hindi pa nakikreate ang mundo, nakaprepare na ang solution sa problema ng tao. Nakaprepare na. Parang ganito, pag ho kayo ay magpapagawa ng bahay, kukuha kayo ng building permit, mayroon hong isang ipapagawa sa inyo ang fire department. Ano ang gagawin ninyo? Bibili kayo ng fire extinguisher. Hindi ko naman kailangan yung fire extinguisher na yun. Ba't ako bibili pa yun? Ibig sabihin, wala pa yung sunog. Meron ka ng pamatay sunog. Ano pong ibig ko pong sabihin? Ang Biblia, ang salita ng Diyos, o hindi ba nagagawa ang problema ng tao, provided na ang solution para sa kanya. Pero kailangan ng mayroong magdadala nito doon sa taong may problema. Ilan po ang mga taong magsusuicide na hindi natuloy ang kanilang pagsusuicide dahil mayroong nagdala ng mabuting balita sa kanila. Ilan ng pamilyang mag-asawa ang maghihiwalay dapat, pero dahil mayroong nagdala ng mabuting balita ay na-reconcile, naayos ang pamilya. Ilan po ang yung down ang buhay sa atin na yung wala ng pag-asa, pero dahil mayroong nagdala ng mabuting balita sa kanila, nagkaroon ng pag-asa ang buhay at sa halip na lumubog ay ang kanilang buhay ay naging maayos pa. Kapatid, I am telling you, maring hindi mo napapansin, maring hindi ganun masyadong kahalaga ang tingin mo doon sa salita ng Diyos, but I am telling you that is the only solution to every human problem. At ikaw ay pinili ng Diyos para magdala ng balitang ito sa iba. Hindi ang mga politiko ang tinawag ng Diyos. Ikaw, sabihin mo sa'yo katabi, ikaw ang tinawag ni Lord. Pwedeng ikot ng mga politiko ang salita ng Diyos. Pero alam nyo po, hindi yung verse lang ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ay yung resulta. Nababago ang buhay. Meron kang testimony. Paano ka na-restore? Paano ka nabago? Paano ka pinagaling? Paano ka tinulungan ng Panginoon? That is the power of the Word of God. Yes, pwede din namang mag-quote ng verse ang mga politician, tama? Pwede rin mag-quote ng verse ang mga unbeliever, pwede na yun. Ang AI, pwede na rin namang magbigay ng verse. Pero kapag ikaw ang nagbigay ng verse, mas powerful yung verse na yun. Bakit? Dahil yun ay nangyari sa buhay mo. That is the power of the gospel. Yung nangyari sa buhay mo. Yes, kahit magbenta ka ng sabon na pampaputi, pero kung ikaw na may kasing itim ng puwit ng kawali, nako, walang bibili doon sa iyong binibintang yon. Pero kahit hindi mo ipinagsasabi na nakakaputi, makikita ng mga tao sa paligid mo yung resulta. Sila mismo ang magtatanong, ano ang sikreto mo, bakit ganyan ka? At merong kang kapangyarihang magsabi, bakit? Kasi nararanasan mo sa iyong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang may karapatan, may rights na ipagsabi ang mabuting balita kasi nararanasan mo yan sa iyong buhay. Hindi mo lang memorize, kundi mismo na-transform ka ng mabuting balita. Now, what the good news bring about?
Yan ang pag-usapan natin. I will share to you fourth important matter. Only four. Ako to rin, napakadami. Pero isi-share ko lang po ito mula doon sa kwento, sa text na binasa ko po sa inyo, may 4 na mahalagang bagay na dala-dala ang mabuting balita. Kapag dinala mo ito sa tao, ano ang mangyayari sa mga buhay nila? What the good news bring about? Number 1, the good news brings salvation. The good news bring salvation. Try to imagine that, kung halimbawa ay nasa gitna tayo ng karagatan tapos nakasakay ka sa isang barko at may nadaanan kang isang motorboat na lumubog na maraming pasahero at yung kakampay-kampay na ganyan yung mga naandoon. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang kapitan ng barko o isa ka sa crew ng barkong yon na nakikita mo ang daming mga malulunod na dahil tumaob yung motorboat na kanilang sinasakyan. Anong unang-una nyo pong gagawin? Maghahagis kayo ng lubid o maghahagis kayo ng salbabida. Bakit? Kasi meron kang solusyon para mailigtas yung mga tao doon. Kung ikaw ay taong mayroong habag, gagawa ka ng paraan para yung mga nalulunod ay ma-rescue. Hahagisan mo sila ng salbabida. Kasi lahat ho ng barko, bago ho yan makakuha ng permit na bumiyahe, yan ay kompleto sa sa mga pangligtas, di ba? May salbabida yan, dapat ay mayroong rescue na boat, ang boat na pang-rescue, may lubid, lahat na life jacket. Ibig sabihin, ay talagang kompleto. Ngayon, tayo rin, dito sa church, binigyan ng Panginoon ng ganoon. Binigyan tayo ng Lord ng mga ganong bagay na makakatulong sa tao para yung mga tao ay maabot at ma-rescue. Ngayon, mga kapatid, kung ang tao ay mapahamak, sa kabila ng ang tao ay hinagisan mo na ng salbabida, ibig sabihin binalitaan mo na ng patungkol sa salita ng Diyos, wala kang pananagutan sa kanila. Pero sa totoo lang, ito, napapahamak ang tao at pupunta sa impyerno, hindi dahil makasalanan ang tao Hindi dahil sila po ay marumi ang buhay. Kaya ang tao ay napupunta sa impyerno kasi walang mag-rescue sa kanila. Buti na lang, may nag-rescue sa atin, may nag-share ng salita ng Diyos, kahit pa paano ngayon nakilala natin ang Panginoon. Now, so the gospel, the good news brings salvation. Basahin po natin yung verse 4. Kahiwa-hiwalay daw po ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, ngunit saan man sila makarating, ipinapahayag nila ang salita. Okay, so verse 5, nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Now, yun pong word na Kristo or Christ, yan po ay galing sa salitang Greek word ng ibig sabihin ay Christos o Christ or Christos o Kristo. Hindi ho yan yung meron, wala, meron, iba ho yun. Kristo sa sabong. Hindi ho, yung Kristo ay mula sa Greek word na salita na Christos, na ang katumbas ng salitang Christos o Kristo sa Greek word ay anointed one. Sabihin natin, anointed one. Kaya ang pangalan ng ating church ay Jesus the Anointed One. Ibig sabihin, Jesus the Christ. So kapag sinabi natin Christos, anointed one, or ibig sabihin ay pinahiran ng Diyos. Ibig sabihin si Jesus ang pinahiran, hinirang para maging tagapagligtas. Sa Hebrew, mga kapatid, yun pong Kristo, ang ibig sabihin niya ay Messiah. Kaya tawag, Jesus is the Messiah. Yung sa Davao, nasabing Jesus din daw siya. Messiah yun. Hindi yun, okay? Yung sinasabi kong Jesus, yung isinilang sa Jerusalem, na isinilang ni Mary. Yun ang Messiah. Okay? Yung Jesus sa Davao, Messiah. Okay, so, pansinin nyo to, ha?
Si Jesus po ang tagapagligtas. Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang tagapagligtas. Ngayon, kung ang mabuting balita, sa mabuting balita ay nakapaloob doon ang solusyon. Sino ang tagapagligtas? Sino ang ililigtas? Paano maliligtas? Sino ang tagapagligtas? Paano maliligtas? Sino ang mga taong ililigtas? Idinadala ang mabuting balita, ang solusyon. Oh, dapat ikaw, pupunta ka na sa impyerno, ikaw ay mapapahama kasi makasalanan ka. Pero ang good news, ito yun eh. Romans chapter 6 verse 23. Anong gusto niyo munang marinig? Good news or bad news? Sa Romans chapter 6 verse 23, mayroong dalawang klase ng balita. Mabuti, balita, good news at saka bad news. O ano gusto niyo unahin ko? Good news or bad news? O, bad news muna para happy ending, okay? Okay, Roma chapter 6 verse 23. Kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sino ditong walang kasalanan? Yung parang meron ng bilog sa ulo na kulay puti. Dapat wala ka na dito. Wala ka na dapat dito sa church na ito kung ikaw perfecto na. Okay? Dito, ang mga narito, piniperfect pa ni Jesus. Hinuhulma pa. Okay? Binabago pa. Kung kayo po talagang perfect nang, wala nang kadungis-dungis, nasa langit na kayo dapat ngayon. Okay? So, okay. Ngayon, sabi, kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Bad news po yun. Lahat ng tao mapapahamak, pupunta sa impyerno. Pero, ano yung good news? Ngunit, ang kaloob ng Diyos, ano yung good news? May solusyon. Sino ang solusyon? Si Jesus. Ang kaloob ng Diyos ay ano? Buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya pagka kayo ay pupunta sa community, sa inyong mga kaibigan, Mars, alam mo, ako'y may balita sa iyo. Ano itong gusto mong balita? Unahin ko. Good news or bad news? Pag sinabing good news na, unahin na kaya natin muna yung bad news para mas maganda yung uuwi ka sa inyo, yung masaya. Di ba? Yung happy ending, di ba? Para sa pelikula yan. Pag manood kayo yung pelikula, binubugbog yung mga bida, tapos sa huli, tsaka siya nananalo. I-share po ninyo ang bad news. Lahat tayo ay mapapahamak. Pupunta tayo sa impyerno. Wala tayong pag-asa. Pero ang good news, nag-provide si Lord ng solution, and that is our Lord Jesus Christ. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo sasampalataya at lalapit sa Kanya. Hindi po ito relihiyon, ating ini-o-offer. Hindi po anumang mga sekta. Ang ating ini-o-offer ay solution sa kanilang problema. Tatanggapin si Jesus para maligtas. Hindi pupunta sa impyerno, kundi papasok sa kaharian ng langit. That is good news. Yun ang solution. So, ang mga believers, sila po ay nangalat sa iba't ibang dako at ano kalang ginawa? Ibinahagi nila ang salita. Hindi ho mga pastor yan. They are just an ordinary believer na tumanggap ng kaligtasan. At yun po ang nangyari. Nakakilala, natanggap lamang noong mga taga-Samaria ang kaligtasan. Noong si Filipe ay pumunta sa kanila at ibahagi ang kaligtasan. Na ang kaligtasan pala ay matatanggap lamang sa pamamagitan ni Jesus Christ o sa pamamagitan ni Christ. Ang ating mga kaibigan, mahal sa buhay, kabarangay, kapamilya, kajowa, or whatever, sino mang yan, maliligtas lamang sila kapag tinanggap nila ang Savior. Hindi enough na, alam ko, hindi yun eh. Alam ko na yan, hindi po enough yun. Kailangan talagang tanggapin nila. Parang ganito, alam mong ang biogesic, nakakagaling na sakit sa ulo. Kahit alam mo, pero hindi mo ito tinetake. Hindi ka gagaling. Gayon din po ito. Kaya, ang ating mga kaibigan, mahal sa buhay, maliligtas lamang sila kapag dinala natin sa kanila ang mabuting balita. You know, our church
is bringing the good news to the community. Para sabi, ba't ganito, Pastor? Ang kaunti naman natin dito. You know why? Because this is the truth. The strength of a church is not measured on its seating capacity. The strength of a church is not measured on how many people are attending every Sunday. Kung gaano kadaming na-attend paglinggo. The strength of a church is measured not by its seating capacity, but by its sending capacity. Why? Because our church is on the move. We are going beyond this wall. Yung mga iba nating kapatid, pumunta sa Santa Barbara o nagdinala ang good news sa Santa Barbara. Ngayon may gawain na tayo ngayon doon. Existing. At maraming tao ay nai-connect kay Lord. Sa Binmale, ang dami nila, yung team nila, sa Dulag. They are growing, unstoppable. Sa Manawag, yung mga taga-Kalasyaw dati, dito natin. But I sent them. Sabi ko, mag-start kayo ng church sa Malabago. Nag-start sila. Sabi, dapat hindi lang kayo Kalasyaw. Nag-go beyond the wall sila. San Carlos, napunta nila. Nakaabot sa San Manuel. Sa Lawak. Nakaabot sa Binalonan. Kaya doon sa part na yon, ang wala na lang tayo nagawain. San Fabian, San Jacinto, Usurobio, at Mapandan. Dito sa part na ito. Sa part na ito. Try to imagine that, kung naandito lang lahat yung mga yon, tuwang-tuwa kayo, nag-i-enjoy ka tayo lahat. Wow, ang dami-dami natin na-present worship. Pastor, ang dami-dami natin full pack. Madami lang tingnan. Pero mas marami pa rin ang mga nalulunod sa karagatan ng kasalanan. Amen? Kaya ang tingnan natin yung mga inaabot, hindi yung naandito lang sa loob na ito na 4 na sulok. Ang tingnan natin na yung mga naaabot. Yung pagkabakasyon, yung ating mga young people, mga kabataang iba, nagre-reach out sila ng mga bata, tinuturuan nila. Ba't ba kailangan gawin pa yun? Alam niyo po, mga kapatid, kung mga batang yan hindi tuturuan ng mga matitino, ng katinuan, paano kung ang magturo dyan, mga lefties, mga adik, mga kriminal, magamit sila sa kasamaan. Pero kaya tayo nagtuturo, this is our contribution to our society and community. Alam niyo po, ang pag-asa para mabago ang Pilipinas ay hindi yung pag-awayan natin kung sino ang politiko. Hindi eh. Turuan natin yung mga batang yan. Pag yan ay tumino hanggang paglaki, mababawasan ang problema ng mga pulis, mababawasan ang mga magnanakaw, mababawasan ang mga adik. Bakit? Kasi naitama ang mga buhay nila. Try to imagine that. Hindi napapansin ito, pero ito ang solusyon ni Jesus. Si Jesus ay kinukuha ng mga Pariseyo para gawing leader, maging presidente. Pero umatras si Jesus, inayawan niya. Anong ginawa niya? Ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa mga tao. Why? Sapagkat ang solusyon para mabago ang bansa, ang isang bansa, ay turuan sila ng salita ng Diyos. The Bible is the solution. Kapag yan ang liwanag. Kaya sabi po, sa aklat ng Acts chapter 4, verse 12, kay Jesucristo lamang, ano daw? Matatagpuan ang kaligtasan. Hindi sa politiko matatagpuan ang kaligtasan. Huwag kayong makipag-away. Yung iba, pinag-aawayan nila eh. Pinag-aaway-away ho yan. Kapatid, nakakahiya sa Panginoon kung yung iyong paboritong politiko ay kung ipagtanggol mo'y wagas, nakikipag-away ka pa. Hindi naman yun namatay para sa iyong kaluluwa. Hindi ka naman kilala noon. Hindi naman yun ang nagbibigay sa iyo ng blessing. Bakit ikaw ay nakikipag-away para sa kanila?
Pinagtatanggol mo pa. But I am telling you, si Jesus ang nagsakripisyo para sa iyo. At pag siya ay ipinagtanggol mo at ipinaglaban mo ang kanyang salita, babak-upan kanya hanggang sa dulo. Hindi nawawala ng kabuluhan ang effort mo. Amen? At si Jesus ay perfect. Walang corruption na ginawa. Kaya dapat pro-Jesus lang tayo. Amen? Sabi natin, pro-Jesus tayo. Pro-good news tayo. Bakit? Si Jesus, perfect. Walang mali. Baka yan yung ipinaglalaban mo at ipinagtatanggol mo, aaway mo pa, meron ding ginawa pa lang. Kalukuhan o kamalian. Pero kapag si Jesus, ang iyong ipinaglaban, safe na safe ka. Amen? Hindi ka mapapahiya. Those who put their trust in the Lord and in the Word of God will never be put to shame. Kaya ang sabi ni Paul sa aklat ng Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat, ano daw? Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Para saan? Sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yun pala. Sa mga Griego, sa mga Hudyo, sa mga Dagupenyo, Pangisinense, at kung saan-saan pang lupalop ng mundo. At ang pangalawang kabuluhan na nagagawa ng pagdadala ng mabuting balita sa mga tao, the good news brings freedom. Kalayaan. Basahin po natin. Yung po sinabi po doon sa verse 7 at saka sa verse 8. Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himala na ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. So, itong si Felipe, hindi lang siya basta nangangaral. Siya nangangaral na mayroong demonstration. Pinapatunayan niya na yung kanyang ipinapangaral ay buhay. Ibig sabihin ay may patotoo. Parang pag nagbebenta ka ng sabon, hindi ka lang nagbebenta, abilihin nyo ito mura. Meron ka laging proof. Proof. Tingnan nyo po, pumuti ako, yung aking skin, kumintang. Diba? Ngayon, gayon din, pag sinishare mo ang Word of God, ay hindi ka lamang nagkokot ng verse, kundi mismong sinasabi mo, alam nyo po, dati noon, ako po'y, gulong-gulo na, kaunting problema lamang, natarantan ako, hindi ko na alam ang gagawin. Pero nung ang salita ng Diyos, dumating sa akin, nung pinanghawakan ko, kahit may kagipitan, hindi na ako takot. Hindi na ako nag-aaburido at nag-aalala. Noon, gusto ko lagi maglaseng, pag kaunti lang ang problema, manggulo. Pero nung dumating sa akin salita ng Diyos, kayang-kaya kong buhatin ang lahat ng mga pagsubok na yan. Noon, pag kami tumingin lang sa akin, uupakan ko agad. Bakit sa mga makatingin? Pero ngayon, ako'y full of love, pasensyoso, at saka nakakaunawa na ako ng mga tao nung dumating sa akin ang salita ng Diyos. Hindi ka lamang nangangaral ng salita ng Diyos. Nagbibigay ka ng proof kung ano yung naging resulta sa iyo nung dumating sa iyo ang salita ng Diyos. Ganyan din po si Felipe, dinemonstrate niya. Ang mga masasamang espiritu ay umaalis sa katawan ng taong mga sinasapian nito. So, una, the gospel brings salvation. Pangalawa po, the good news brings freedom to those who are in bondage. To those who are in bondage of darkness. Maraming mga tao, yes, malaya sila. Malaya, hindi nakakulong. Wala sa city jail. But they are in bondage sa bisyo, sa bad habits, sa wrong relationship, sa mga likong buhay. At hindi nila alam paano makakawala sila dun sa ganyang sitwasyon. Pero kapag dinala mo ang salita ng Diyos, malalaman daw po nila ang katotohanan at yung katotohanan niya na magpapalaya sa kanila. Dalahin natin ang mabuting balita doon sa mga taong bihag ng problema, bihag ng takot, bihag ng kasalanan, and they will experience freedom. Sila ay makakalaya. Sabi po sa aklat ng Colossians, chapter 1, verse 13 to 14, He rescued us from the power of darkness. Si Christ, yun daw po ang ginawa. Siya ay nagmisyon dito
Umalis siya sa trono ng langit, bumaba siya dito para i-rescue tayo. At para daw po tayo ay dalahin sa safe na kalagayan sa kanyang kaharian. By whom we are set free, that is, our sins are forgiven. Gayon din ang inaasahan ng Diyos na gagawin natin sa ating community. Kaya, kapinupuspos ng Espiritu ng Diyos ay dahil ang gusto ng Panginoon ay gamitin ka para yung iba na bihag ng kasalanan, ng problema, ng kalungkutan, ng gawa ng kaaway ay palayain mo. Anong sabi ng Luke 4:18-19? Basahin nga natin. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Tayo ay pinuspos ng Kanyang Espiritu Santo. Kaya ibinigay sa atin ng Espiritu, sabi ng Luke chapter 4, verse 18, ay para Para gawin tayong tagapagpalaya. Para palayain. Ang mga bihag, mga bilanggo ay lalaya. Yung mga na-o-oppress ng problema. Sinugo ako. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sinugo ka ni Lord. Upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya. Ano kaya yan? Pupunta kaya bukas ikaw dito sa city jail? O doon sa bunuan at aagawin mo yung padlock doon, yung pansusi. Doon sa nagbabantay doon. At sabi sa Bible, ako'y sinugo ni Lord para ang mga bihag ay palaya, palabasin yung mga preso. Hindi yun. Baka ikaw makasuhan pa. Ang tinatawag na bihag diyan, yung mga bihag ng kasalanan, bihag ng problema, ng kalungkutan, bihag ng mga utang. Share mo sa kanya ang salita ng Diyos at sila po ay makakalaya. Amen? Bin mo nga sa iyong katabi, gusto ni Lord, gamitin ka para ang iba ay makalaya. Kung paanong ikaw ay pinalaya ng Diyos sa kasalanan, gusto ng Diyos na yung mga kaibigan mo makalaya din doon sa kasalanan. Ang mga tao sa Samaria ay sila'y matagal na naging alipin ng maling katuruan dahil ni Simon, the sorcerer. Binulag ng kanyang maling ideolohiya, maling teaching. Pero nung dinala ni Philip sa Samaria, ang gospel, nakalaya silang lahat. Dahil doon sa aral na itinuro ni Philip. At ang pangatlo, the good news brings restoration. Sabihin natin, restoration. Basahin po natin yung verse 7. Yung verse 7 ay nakalagay doon na marami daw pong mga lumpo at pilay ang napagaling. So, physically, literal po yun na yung mga pilay, mga lumpo, mga nakasakay sa wheelchair ay nakalakad. Kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin niyan ay ito, God want to restore everyone in every area of our lives, in every area of life. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gusto ng Diyos na i-restore ang buhay mo. Ang lahat ng bahagi sa buhay mo ay ma-restore. Hindi lamang physical, pati rin emotional, pati na rin ang financial. Ako nga, pastor, yan ang kailangan ko. Lahat tayo, gusto ng Diyos ma-restore ang buhay. Kung paanong ni-restore ng Panginoon ang katawan noong mga taong mayroong diferensya, mayroong problema sa physical. Hindi limitado ang Diyos sa physical lamang na restoration. Kaya ding i-restore ng Panginoon ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Kapag sinabi po nating restoration, it means to bring back to the original. Ibig sabihin ay ibabalik ulit doon sa dati. Parang halimbawa, yung cellphone mong nabasag, tapos nag-shutdown. Dalahin mo sa manggagawa at i-restore niya yung iyong phone na iyong naibagsak. Babalik ulit doon sa dati para iyong magamit. Now, gayon din po, sa atin naman, kapag sinabing restoration, it means to bring back to life. Para ikaw ay dalahin uli, ibalik uli doon sa dating mong kalagayan, doon sa dating ikaw noon, na kung paano bago ka sinira ni Satanas. Sabi po sa aklat ng Joel chapter 2 verse 25, sabi ng Panginoon, and I will restore to you the years that the locusts
has eaten. Marami tao ay nangangailangan ng restoration. Ano ba yung mga restoration na yun? Sa Joel chapter 2 verse 25, yun pong mga nawala ang i-restore ng Panginoon. Sa Psalms 23 verse 3, yung soul, gusto ng Diyos i-restore niya ang soul ng mga tao. Yung mga sugatan, gusto ng Panginoong makatanggap ng kagalingan. Sa Jeremiah chapter 30 verse 17, yung pangangatawan ay gustong i-restore ng Diyos. Kung ikaw ay nanghina physically, ikaw ay nagtrabaho noong Monday hanggang Saturday, ikaw ay nandito ngayon, hinang-hina ka, gusto ng Diyos i-restore ang iyong pangangatawan. Umari ikaw ay nagkasakit, gusto ng Diyos na i-restore ang iyong strength. At hindi lang yon sa Acts 3:21, yung pong restoration of all things. Kasama diyan yung iyong pera, ang iyong negosyo, ang iyong kabuhayan. Gusto din ng Lord na i-restore. Amen? Sinong gusto dito ng restoration? Ibig sabihin, bago ka magdala ng restoration sa iba, ikaw muna ang siguradong i-restore ni Lord. Hindi naman po pwedeng, iba i-restore, tapos ikaw, hindi. Uunahin ka muna ni Lord. Amen? Kasi ikaw yung gagamitin ng Diyos na example sa iba. And last, ito ang panghuli. The good news brings joy. Kaya hindi lamang si Pastor Bong ang may joy, hindi lang yung pinggan at saka yung kutsara ninyo may joy. Yung mga tumanggap ng salita ng Diyos, they will experience a real joy. Basahin po natin yung pong verse 8. Kita ninyo, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Grabe, kita ninyo, matagal na silang padoktor ng padoktor, paalbularyo ng paalbularyo, pero hindi naman sila nagaling. Pagkatapos, ang dami ng mga pinaniniwalaan, pero wala namang nangyayari sa buhay nila. Tapos nung dinala sa kanilang salita ng Diyos, umayos ang kanilang buhay, nakalaya sila sa gapos ng karamdaman. Ewan ko na lang, pag hindi ka sumaya, ikaw nga nakapulot ka lang ng 20 pesos, sayang-saya mo na ito yung naligtas ka. Alam mong pupunta ka sa impyerno, tapos ngayon ay sa langit ka na pupunta. Di ikaw ay masaya. Masaya po ba kayo? Umalungkot na, hindi na ako nakakasama dun sa mga nagbe-vape. Hindi na rin ako nakakasama, sayang. Nalungkot na ng buhay ko. Bakit lumungkot? Sumaya ka dapat. Una, wala kang gastos. Sumaya ka dapat. Una, malalayo ka sa sakit kasi natanggal na yung bisyo mo. Kaya ang tunay na kagalakan, mga kapatid, ay yung naranasan mo buhat sa Diyos. Bakit sila naging masaya? Dahil nakalaya sila, naligtas sila, na-restore ang kanilang buhay. Kaya daw po sila ituwang-tuwa. Kaya ang mabuting balita, it brings a real joy. Yung mga angel na galing sa langit na nagpahayag doon sa mga shepherd nung isilang si Jesus. Sa Lucas chapter 2 verse 10, sinabi niya, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo. Ano ang dala-dala ng angel? Magandang balita. Ano ang naidudulot ng magandang balita? Malaking kagalakan sa lahat ng tao. Try to imagine that. Isip ka ng isip ng solusyon, pero nung ma-discover mo ang solusyon, ay arilaan pala ang solusyon. Ito lang pala ang solusyon. Meron nga pong hindi po siya mapagkakatulog. Ito, that is a real story. Hindi mapagkakatulog. Nainom na ng mga sleeping pills at kung ano. Alam mo, siniran lamang ng salita ng Diyos, namin ang salita ng Diyos, tapos pinatanggap kay Jesus. Mamaya, naghikab na, inantok na, nakatulog na. Kaya kita ninyo sa atin, hindi problema yung hindi mapagkakatulog. Bakit? Kita nyo dito ang daming tulog. Habang ako'y nangangaral. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kagalakan ng kapayapaan. Kaya hindi mapagkakatulog kasi ang daming mga problema na gumugulo sa kanyang isip. Nung dumating ang salita ng Diyos, nagkaroon ng peace. Now,
Aside doon, sa Lucas chapter 19 verse 6. Ang sabi po doon ay si Sakeo ay tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Bakit? Nabalitaan niya si Jesus pupunta sa kanilang bahay. Ang mabuting balita ay dadalhin sa kanyang bahay. Kaya tuwang-tuwa. Yung iba'y lungkot. Huwag sa amin. Bakit sa amin ang gathering ng Word of God? Huwag na. Dudumi yung bahay namin, yung styles namin, ang kintab. Diyan na lang sa inyo. Yung mga magmamadyong lang, welcome sa bahay namin, saka yung mga nag-iinom. Ano ang gusto ninyong i-welcome ninyo sa inyong bahay? Yung mga nag-iinuman o yung nagtuturo ng salita ng Diyos? Now, listen. Ang sabi sa Bible, if there are two or three gather in His name, God is on their midst. Saan man daw may dalawa o tatlong nagtitipon-tipon na pinag-aaralan ang salita ng Diyos, ang presence ng Diyos ay naroon. Ibig sabihin kung sa bahay ninyo ay may nagaganap na pagtitipon na ang pinag-uusapan ay ang salita ng Diyos o tinuturo ang salita ng Diyos o nag-worship sila kay Lord, ibig sabihin 100% si Lord nasa bahay ninyo. Kung reverse, if there are 2 or 3 gather in your house and they are drinking alcohol, sino naman kaya ang naroon? Tapos mamaya mag-aaway na yun. Mamaya magsusuntukan na yun. Mamaya magsasaksakan na yun. Sino ang naroon? Hindi ang presence ni Lord. Kaya, kapatid, hindi po burden na ang may gawain sa inyong mga bahay. Ibig sabihin, pinupulfill lamang ninyo ang Great Commission. Amen? Dinadala ninyo ang liwanag sa inyong community. Yes. Yung iba natin mga kapatid, sila dyan sa part ng may papuntang Orbistondo, sila Sister Iper. Pinagather nila yung mga tao nila, sinishare salitan. Dyan sa may, dyan sa may Kisban, Kalasyaw. Yung ating isang kapatid, ginagather niya yung community, sinishare ang salita ng Diyos. We are on track. Tayo ay nasa tamang linya ng ipinapagawa ng ating Panginoon. That is the heartbeat of Jesus. That is the kind of service that our Christ Jesus is expecting and waiting na gawin natin. Kaya pansinin ninyo, masaya ang Panginoon. Now, hindi lang yun. Yun ding jailer na sana'y magpapakamatay na dahil ang laki-laki lang yung kanyang problema dahil akala niya nakatakas yung mga bilanggo na kanyang binabantayan kasi patulog-tulog siya, security guard siya sa bilangguan pero siya'y tulog. Akala niya nakatakas yung mga binabantayan niya. Pero shinare ni Silas and Paul ang good news at dinala doon sa kanyang bahay. Kaya ano ang nangyari? Doon sa aklat ng Gawa or Acts chapter 16, verse 34, masayang-masaya daw po yung bantay na yon, yung jailer, yung security guard, at ang kanyang buong sambahayan. Bakit masayang-masaya? Bakit masayang-masaya? Sabihin ninyo ang dahilan, bakit masayang-masaya? Tumama sa loto, pastor, kaya masayang-masaya. Ay, talo mo pang nakatama sa loto. Okay, sabi doon, sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Now, the question is this, masaya ba kayo dahil kayo nakakilala sa Panginoon? O lumungkot ang buhay? Kaya, mga kapatid, let's bring the good news to our community. Kaya, sabihin mo kasi ang katabi, let's go! Yeah, let's go beyond this wall. Let us pray. Father, thank you so much. Pinaunawa mo sa amin na we have the important mission that we must accomplish in this life. Salamat, Panginoon. Kami, Panginoon, ay tinawag ninyo para magtawag din ng iba para lumapit sa inyo. Kami po ay iniligtas ninyo, parang kami po ay gawing daan ng kaligtasan ng iba. At kami rin po, Panginoon,
ay pinili ninyo para ang mabuting balita ay dalahin sa ibang tao. Salamat kung paano meron kang ginamit para dalhin sa amin ang mabuting balita. Lord, ipapasa din namin yung balitang yon doon sa mga hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Samahan mo kami, kagaya ng iyong pangako. Patunayan mo na ang aming balita ay hindi basta ordinaryong balita lamang, kundi ito'y balitang mula sa kaharian ng langit na babago sa sitwasyon ng buhay ng tao. Magpapalaya, Panginoon, sa pagkagapos at tanikala ng kaaway. Magliligtas sa kanila sa kapahamakan doon sa impyerno. At ito'y magdadala ng malaking kagalakan sa kanilang buong angkan, sa kanilang buong pamilya. I-bless mo, Panginoon, ang part nagiging kabahagi. Yung iba, Lord, ay yung kanilang tahanan ay ginagamit para maging launching pad of the gospel, para maging launching pad. Yung kanilang tahanan nagiging launching pad of the gospel. Bless their home and let the favor of the Lord be upon them. Kung paano mong ibinless ang tahanan ni Obed-Edom at ang kanilang buong sambahayan, Lord, yung mga tahanan na nagiging launching pad of the gospel will also be blessed in Jesus' name. Hindi sila magkukulang, hindi sila maghihirap, at lahat ng kanilang mga panalangin, Lord, ay tutugunin mo. Bukas ang langit para sa kanila. Gayon din sa mga humahayo at ginagamit para dalahin ang mabuting balita sa iba't ibang place, Panginoon. Samahan niyo po sila kagaya ng inyong pangako, at ang pabor ng Diyos, ang miracle ng Diyos, ang protection ng Diyos, ang provision ng Diyos ay hahabol sa kanila. Thank you so much, Jesus. Papasalamat din kami sa mga taong nagbibigay ng mga financial support na hindi nagsasawa, na sa tuwing kami magkakatipon, mag-aalay sila ng handog para maging kasangkapan ito sa expansion ng iyong kaharian. I-bless mo din siya financially. Ano man ang kanilang trabaho, ano man ang kanilang source of income, Lord, I pray na hindi po mawawalan, Panginoon, ang source, kundi madadagdagan pa po. Mag-i-increase pa po ang kanilang mga sweldo, ang kanilang mga blessing, dahil sila'y tumutulong sa paglawak ng mga gawain. Thank you, Jesus. Tayo manalangin po. Lagyan natin ating kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil kami ay naabot ng mabuting balita. Tulungan niyo din po kami na madala namin ang mabuting balita sa ibang tao. In Jesus' name, amen and amen. Ako lang magpe-pray. Bless niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak na dumalo ngayon. Hayaan mo po na yung mga pinag-aralan namin ngayon ay manatili sa kanilang puso at isipan, at maging kabahagi po sila, Lord, sa pag-i-expand ng iyong kaharian dito sa lupa. In Jesus' name, amen and amen.